And yeah, so advice and encouragement, since this is recovery mga kapiksi, this is also the best time para mag-heal kayo, sabi ko nga guys, no? So this is recovery, pagbangon, pagbawi, pag-heal, magiging ma-okay din kayo mga kapiksi. Yung mga nawala sa inyo, yung mga losses nyo guys, mababawi din yan, mababawi nyo din yan, probably sa ibang form or sa ibang way, pero lahat ng nawala sa inyo maaaring bumalik sa inyo mga kapiksi. Okay, so yeah, ito guys. Hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is monthly check-in mga kapixie para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Kung hindi kayo nakaresonate dun sa monthly horoscope nyo for February guys, pwede nyo panoorin tong video na to, baka nandito yung energy nyo mga kapixie. So, dito tayo sa angel messages guys, yung mga paparating sa inyo or message para sa inyo. So meron tayong forgiveness mga kapiksi. So ito guys, reminder no na kailangan marunong tayong magpatawad, or it's about time na magpatawad tayo guys, especially kung merong mga tao na nakagawa ng hindi maganda sa inyo, para ma-let go nyo na yung mga negative na emotions na nasa puso nyo, kasi nagiging balakid yun guys, no? Yung mga negative emotions na yun, nagiging balakid yun sa kasiyahan nyo, kaligayahan nyo, and even sa kasaganaan nyo mga kapiksi. And tandaan nyo guys na hindi nyo deserve na masaktan ng paulit-ulit dahil sa mga past circumstances nyo. So it's about time to let go and move on, and matutong magpatawad para makalaya na kayo mga kapiksi. Okay? Another message for you guys, reparenting yourself. It's not too late mga kapiksi na alagaan natin yung sarili natin guys, no? Minsan hindi naman natin masisi yung mga parents natin kung hindi natin na-experience yung buhay na gusto natin, kasi hindi rin naman nila ginusto yun, lalo na kung laki lang din sila sa hirap, di ba? So, and pwede mo naman siyang gawin para sa sarili mo mga kapiksi. So, yung mga hindi nila nagawa sa inyo dati, pwede mong gawin sa sarili mo. It's never too late, guys. Okay? Alright. And ito naman, distorted masculine guys. So, lahat tayo ay merong masculine and feminine side. Okay? And pag sinabing distorted masculine mga kapiksi, ibig sabihin nito, imbis na malakas ka, medyo nagiging weak ka, imbis na matapang ka, medyo nagiging coward or duwag ka, ganyan-ganyan. Okay? So, yeah, pahinga lang guys. Syempre hindi naman perfect ang buhay, may mga times talaga na nanghihina tayo, nawawalan tayo ng lakas ng loob, pero kailangan nyo lang magpahinga. Baka na-stress lang kayo mga kapiksi, mag-recharge lang kayo ng energy nyo para maging ma-okay ulit kayo, Capricorn. Alright? So, comment down below guys if naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. Ito naman guys is yung sa love, no? Kung ano lang yung maka-resonate sa inyo guys. Ito yung mga gustong sabihin sa inyo ng inyong partner or specific person. Kung ano lang yung maka-resonate guys, kasi iba-iba kayo ng sitwasyon, mga kapiksi. Okay? So yung first na message ng person nyo guys, I feel you even though we are apart. So kahit na magkalayo kayo mga kapiksi, hinahanap-hanap ka pa rin niya, namimiss ka pa rin niya, na raramdaman pa rin niya yung energy nyo. Especially guys, kung nakikinig kayo ng mga relationship, subliminals natin, pampabalisa, pampamiss, yan. So yung mga subliminals na yon, mga kapiksi, yeah, pakinggan nyo para talagang mamiss and hanap-hanapin kayo ng person nyo guys. Okay? Alright. So, yung next na message naman natin, I'm so ay, Diyos ko, kinikilig naman ako sa inyo guys. I'm so attracted to you. So, super attracted sa yung person mo. Super malakas yung hatak mo sa kanya, mga kapiksi. Kaya, I'm sensing na palagi kang iniisip itong person mo, mga kapiksi, kahit na magkalayo kayo. So, parang nababaliw na to sa kakaisip sa inyo, guys.
we need to let each other go. So, pwedeng hiwalay na kayo guys, pero yung feelings nandun pa rin, yung attraction nandun pa rin. Pwedeng hindi lang talaga kayo para sa isa't isa right now. Pwedeng parehas na kayong in a relationship, pwedeng in a relationship siya, in a relationship ka, nagkakagustuhan kayo, pero hindi pwede. So, manahimik kayo. O kaya naman, pwedeng hindi ganun, pwedeng ibang reason. So, pwedeng magkaiba kayo ng lahi, pwedeng tawag dito, magkaiba kayo ng religion, ganyan. So, maraming factors, guys. So, yeah. Comment down below if naka-resonate kayo dyan, mga Kapixie. Alright? So, shuffle natin to guys. Hanapin natin yung energy ng Capricorn. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapixie, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si extra vice breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghanap ng pampaswerte guys, sa Venturing tsaka si Trin, may mga link sa description box. So kung ano lang yung makaresonate sa inyo guys, take that message, hindi lahat ng mensahe ay mag-resonate. So yung current self nyo, mga Kapixie, eto guys, nakikita natin na for some of you, ang focus ng attention nyo is more on kaperahan. And for some of you guys, parang ready kayo to work with other people, ready kayo na madagdagan yung knowledge nyo. Ang reason nyo guys, kaya gusto nyo mag-work with other people, yung iba sa inyo nagjo-join sa community, nagjo-join sa mga groups, nagjo-join sa mga events, seminars, ganyan. Ang goal nyo is matuto kayo, okay? Matuto kayo, mag-upskill kayo para madagdagan yung mga knowledge nyo, kaalaman nyo, and para magamit nyo rin para umangat, umandad at umasenso yung buhay nyo. It's either sa trabaho or sa negosyo, pero nagigain talaga kayo ng knowledge, kaya gusto nyo makipag-partner or makipagtulungan sa ibang tao guys. And yung theme of the month nyo, pagbangon, recovery, mga Kapixie, gusto nyo makabangon, gusto nyo makarecover ngayong buwan, especially kung meron kayong mga struggles, mga financial losses, mga financial troubles, kung nagkaroon kayo ng mga failures, or kung wala lang talagang movement sa buhay nyo, parang this time gusto nyong bumawi, gusto nyong magkaroon ng progress naman sa buhay nyo, mga Kapixie. And yung key goal na gusto nyong i-pursue guys is, again no, bahagi pa rin ng pagbangon nyo, is malampasan lahat ng mga problema, mga challenges. Yun yung goal na gusto nyong i-pursue. Parang gusto nyo na matapos lahat ng problema nyo, kung may mga problema man kayo. Gusto nyo na mag-end na, and gusto nyo nang kalimutan yung chapter na yun, and gusto nyo na magsimula ng panibagong chapter sa buhay nyo, Capricorn. And yung mga obstacle na kailangan nyong ma-overcome guys is kailangan open-minded kayo, mga Kapixie. Kumbaga hindi lang kayo yung may alam ng lahat ng bagay. Marami pa kayong matututunan sa ibang tao, mga Kapixie. Okay? And yun yung mga kailangan nyong tanggapin, no? Yung major accomplishment nyo, ito guys, makaka-move on din kayo sa mga heartaches nyo, sa mga pighati nyo sa buhay. Yun yung magiging major accomplishment nyo. You will be focused on your healing, mga Kapixie. Again, no, sabi ko nga, ang theme of the month nyo is makarecover. So, syempre, kapag nakaka-recover kayo, kasama yung healing dyan, kasama yung pag-move on, kasama yung pag-let go, mga Kapixie. Okay? Para mas maging madali yung recovery process nyo guys. Okay? Yung mga kailangan nyong i-avoid, mga Kapixie, is trying to do a lot of things at once, no? Ibig sabihin yung may mga times na gusto talaga natin may marating tayo sa buhay to the point na parang ang dami-dami nating
naiisip na gawin, no? Pero minsan, masyado siyang marami to the point na hindi naman na-focus yung energy, so nasasayang lang yung iba. So, ganun. Make sure na kapag kikilos kayo or may gagawin kayo, make sure guys na nakafocus yung energy nyo sa isang bagay muna or sa isang task, sa isang project. Kapag na-establish nyo na, kapag okay na, tsaka kayo mag-move on sa next, mga kapiksi. Yung multitasking, hindi ako masyadong fan nun, mga kapiksi, kasi hindi siya parang so-so, no? Anyway, what to embrace, mga kapiksi? You have to embrace your emotions, guys. You have to listen to your emotions, no? Kasi yung emosyon nyo, yung maggagabay sa'yo kung nasa tama ka ba or nasa mali na vibration, mga kapiksi, kasi yung emosyon natin palagi yan sumusunod sa pattern of thoughts natin. And you also have to be compassionate, no, with other people. Kailangan bago kayo kumilos or magdesisyon, isipin nyo muna anong mararamdaman mo, especially towards other people, di ba? Kung meron kayo sasabihin or may mga bibitawan kayong salita, imaginein mo what if sa'yo sinabi yon, di ba? Lalo na yung mga pambabash, yung mga nambabash, guys, yung mga basher, sobrang baba ng emotional intelligence ng mga yon. Hindi nila iniisip ko ano yung mararamdaman ng tao kapag narinig yon, no? So, what if palaging gano'n, guys, bago kayo magbitaw ng salita sa ibang tao, kahit sa comments, guys, what if ikaw yung sinasabihan ng gano'n, anong mararamdaman mo? Okay? So, ganun palagi, mga kapiksi. You have to be compassionate, guys. Kasi kung ano yung binibigay mo sa ibang tao, babalik din yan sa'yo, mga kapiksi. Sometimes, mas malala pa. Hindi yan iniisip ng mga bashers, no? Yung mga bashers, walang pake. Wala kasi silang isip. Anyway, yung next na message natin, guys, where to find support. Yung support, guys, sa inyo, parang sa'yo lang to manggagaling. Sure, other people might help you, pero ikaw pa rin yung number one na makatulong sa inyo, mga kapiksi. Okay? And yeah, so advice and encouragement, since this is recovery, mga kapiksi, this is also the best time para mag-heal kayo, sabi ko nga, guys, no? So this is recovery, pagbangon, pagbawi, pag-heal, magiging ma-okay din kayo, mga kapiksi. Yung mga nawala sa inyo, yung mga losses nyo, guys, mababawi nyo din yan, probably sa ibang form or sa ibang way, pero lahat ng nawala sa inyo maaaring bumalik sa inyo, mga kapiksi. Okay? So, yeah, ito, guys, i-mind nyo na tong pagbangon, pagbawi, recovery, healing, mga kapiksi. Yan yung mga magagandang energies na nakita natin para sa inyo. So, comment down below, Capricorn, if naka-resonate kayo, yung mga magaganda, i-mind nyo na sa comment section. Ito yung ating 2026 kapalaran, guys. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance with yung course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.